Ano na nga ba? Pagkuha ng student permit. Sa video na ito ay ating tatalakayin kung ano ang mga qualifications, ano mga requirements, paano ang process, at kung magkano ang gagastusin sa pagkuha ng student permit. Para sa mga ka-rights natin, ang student permit nga ay binibigay sa isang tao na gustong matutong magmaneho, na may kasama na dapat ay may nag-guide sa kanya o may kasama siya sa pagmamaneho na may driver's license na kahit non-pro o professional. Kailangan mo rin ang student permit kapag kumuha ka ng lisensya, mapanan-pro man o professional, dahil hindi ka bibigyan kung wala ka nito. Ilan sa mga qualifications sa pagkuha ng student permit ay ang mga sumusunod. Una, dapat ay Filipino citizen ka na nasa 16 years old and above. Marunong kang magbasa at magsulat ng English o Tagalog. Dapat din ay natapos mo yung theoretical driving course. Makukuha mo ito sa mga driving school. Uunahin muna ang TDC bago ka kumuha ng student permit dahil isa yan sa mga requirements. Dapat din ay meron kang active na email dahil kailangan mong mag-login sa LTMS portal kapag meron ka ng student permit. Wala ka dapat traffic violation na hindi naayos o nabayaran. Kung ikaw naman ay foreigner, dapat ay 18 years old and above ka na, dapat ay 1 month ka lang nasa Pilipinas, at dapat ay mag-i-stay ka ng at least 6 months sa Pilipinas. So kailangan dyan ng passport at visa. Kung pasok ka sa mga qualifications, pumunta na tayo sa requirements. Narito ang mga kailangan sa pagkukuha ng student permit. Una, kailangan mo ng medical. Usually, sa mga paligid ng LTO ay marami yan. Pilapan ang application for driver's license sa website ng LTO. Pwede kang mag-download doon. Mayroon ka rin makukuha sa LTO mismo. Pero sayang kasi yung oras na nag-fill up ka pa doon sa pinipila mo na dapat. Kaya mas prefer ko na mag-download na lang sa website ng LTO. Search mo lang LTO Student Permit Application Form. Kailangan din ng PSA certificate, isang original at isang photocopy. Kung walang PSA sa inyong area, ay tinatanggap din ni LTO ang local registry birth o mas kilala sa birth certificate. Kailangan din at least ng isang valid ID. Ikaw ay married, kailangan din ng marriage certificate kung ikaw ay married woman. Pag 18 years old and below, kailangan ng parents or guardian consent, authorized, nakanotaryo dapat ito. Kailangan din ng valid ID ni parents o ni guardian mo. Dapat may pirma siya sa gilid, at least 3 sa. Pag kayo naman ay employed, kailangan nyo ng TIN number. Kung wala kayong TIN number, pwede kayong kumuha sa BIR. Libre lamang ito, sabihin nyo lang. Kaya kailanganin nyo sa pagkuha ng lisensya o student permit. Kailangan din ng TDC na makukuha ito sa mga driving school na accredited ni LTO. Ang TDC ay ang Theoretical Driving Course. Kung kumpleto na ang iyong mga requirements, pumunta ka na sa LTO. Pagdating mo doon, mag-fill up ka ng application for driver's license. Pero kung meron ka nang na-download online, hindi mo na kailangan mag-fill up niyan. Yung na-download mo, yun na lang ang isasubmit mo sa LTO. Take note sa pupuntahan na LTO. Meron iba-ibang proseso. Meron kukuha muna ng numbers, tatawagin ka na lang. Meron namang diretso na sa evaluator, kung saan ipapasa mo lang ang iyong mga requirements sa evaluator nga. After nun, umupo ka muna, antayin mong tawagin ka sa cashier. Magbabayad ka muna dito. After ng cashier, tatawagin ka para sa encoding. Dito ay kukunan kayo ng litrato, thumb mark, at digital signature. Kaya kailangan talaga ng appearance sa pagkuha ng student permit. Hindi totoo na pwede ang non-appearance. Pag okay na, napicturan ka na, tapos nakuhaan ka na ng detalye, i-check mo maigi ang iyong mga details, dahil kung anong lumabas dyan, ay mahirap na ang magpabago ng record o magpa-revise ng record. Kaya mas maganda, bago nila i-save yun, i-check mo muna kung tama ang mga detalye na kanilang na-encode. Kasi minsan, nagkakamali din yung pag-encode ang LTO. After na encoding, tawagin ka ulit sa releasing. So, makukuha mo na ang iyong student permit. Huwag kakalimutan na magpirma doon sa kanilang logbook, dahil meron din yung pipirmahan kapag pagka-release ang iyong student permit. Take note, pagpunta ng LTO, huwag kalimutan magdala ng ballpen at face mask, kasi medyo COVID pa rin ngayon sa mga LTO offices, is nire-required pa rin yung iba ng face mask. Magkano naman ang magagastos sa pagkuha ng student permit? Una, yung gagastusin, yung TDC, more or less nag-range ito 800 to 1,000. Mas mura. Kaya mas maganda mag-inquire kayo ng mga accredited school ni LTO na may murang TDC. Alam nyo ba na meron din itong free na makukuha sa LTO, pero pahirapan ang slot doon kasi limited lang yung slot, tapos unahan pa. Kaya kung hindi nyo na maantay yung free na
free na TDC, ay mag-inquire na lang kayo ng mas mura na driving school na accredited ng LTO. 15 hours yung TDC. Sa medical, may 500 na 600. Depende sa medical clinic na mapuntahan mo. Student permit ay magbabayad ka ng 317.63 pesos. So ayan ang magagastos sa pagkuha ng student permit. Ito naman ang ibang detalye tungkol sa inyong student permit. Ang student permit ay pwede mong gamitin magmaneho basta may kasama kang non-pro driver's license o professional driver's license sa isang sasakyan o motorsiklo. So bawal kang mag-drive na wala na solo. Kasi ang student permit ay hindi siya driver's license. Permit lamang ito para ikaw ay practice magmaneho. Tapos ang student permit ay valid siya for 1 year only. Pero after 1 month mong pagkakuha ng student permit ay pwede ka nang kumuha ng non-pro driver's license. Kapag ikaw ay nahuli kasi na gumagamit ng student permit, ang multa mo ay 3,000 pesos. Tapos mahirapan ka pang kumuha ulit ng non-pro driver's license dahil nga meron kang pending violation. Kung ikaw naman ay hindi pa handang magmaneho, pwede rin i-renew ang student permit basta hindi pa ito naabutan ng expiration. Halimbawa, expired siya December 25. Pwede mo itong i-renew on or before December 25 ng student permit din. Kung ikaw naman ay naabutan na ng expiration, bad news, uulit ka na ulit, kukuha ka ng panibagong student permit, panibagong gastos, panibagong abala. Narito naman ang mga ilang tips para sa pagkuha ng student permit. Para makatipid sa student permit, pwede kang mag-inquire sa mga accredited na LTO na nag-i-issue ng free na TDC. Pero limited nga lang yung slot. Kung ikaw naman ay hindi na makapag-antay at nagmamadali ka, pwede ka na mag-enroll ng TDC at PDC sa mga driving school na accredited na LTO. Mag-inquire ka ng maraming driving school, yung compare mo yung pinakamura, pwede ka doon kumuha. Pumunta ka lamang sa Google, search mo lang yung accredited driving schools. Lalabas na dyan yung list kung saan ka malapit at makapag-inquire ka na rin kung alin ang mas mura sa kanila. Kunin mo na rin yung package. Mayroong package minsan si driving school kaya makakamura ka. TDC at PDC package na yon. Minsan mas mura kapag ganon. Package na yung kinukuha mo. Make sure na lahat ng requirements na nabanggit ko kanina ay mayroon ka na bago ka pumunta ng LTO para hindi ka na-delay kasi minsan yung pila mo sa LTO, babalik ka naman sa likod.